Narito ang pang-araw-araw na panalangin sa sentro ng pangdaigdigang panalangin sa araw na ito. Ang ating pagbabasa ng banal na kasulatan ay ang liham ni Apostol Pablo sa taga-Galacia. Kabanata pangatlo mga talata pang 10 hanggang 14. Kautusan o pananampalataya. Nasa ilalim ng sumpa ang lahat na umaasa sa mga gawa ng kautusan, sapagkat nasusulat, sumpain ang hindi tumutupad sa lahat ng nakasulat sa aklat ng kautusan. Maliwanag na walang sinumang itinuturing na matuwid sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan. Ang kasulatan ay nagsabi, ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Subalit ang kautusan ay hindi nakasalig sa pananampalataya. Sa halip, sabi nga ng kasulatan, ang tumutupad sa mga hinihingi ng kautusan ay mabubuhay sa pamamagitan nito. Subalit si Kristo ay isinumpa para sa atin at tinubos niya tayo mula sa sumpa ng kautusan. Ayon nga sa nakasulat, sumpain ang bawat binibitay sa punong kahoy. Tinubos tayo ni Kristo upang ang pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay ipagkaloob din sa mga hentil sa pamamagitan ni Kristo Jesus, at upang sa pamamagitan ng pananampalataya ay tanggapin natin ang Espiritu na siyang ipinangako. Sa talatang ito, itinatampok nito ang pagkakaiba sa pagitan ng pamumuhay sa pamamagitan ng pananampalataya at depende sa mga gawa ng kautusan sa talatang ito. Binibigyang diin nila na walang sinuman ang ganap na makakatugon sa pamantayan ng batas, kaya ang mga naghahanap ng katwiran sa pamamagitan ng debosyon dito ay nasa ilalim ng isang sumpa. Ito ay nagpapaliwanag pa na habang ang pamumuhay ayon sa batas ay nangangailangan ng mahigpit na debosyon sa mga utos nito, ang pagtitiwala kay Kristo ay nagdudulot ng kaligtasan mula sa sumpa ng kautusan. Iginiit ng talatang ito na ang katuwiran sa harap ng Diyos ay dumarating sa pamamagitan ng pananampalataya, na binanggit ang talatang, ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Binibigyang diin ng talata na ang nagbabayad sa kamatayan ni Kristo sa krus, kung saan siya ay nagkaroon ng anyo ng isang sumpa para sa atin ay ang paraan ng pagtubos. Kapwa maaaring matamo ng mga Hudyo at mga hentil ang ipinangakong pagpapala ng banal na Espiritu at ni Abraham sa pamamagitan ng paglalagay ng kanilang pananampalataya kay Kristo. Sa huli, inihahambing ng kabanatang ito ang legalistikong debosyon sa batas sa pangangailangan ng pananampalataya kay Kristo para sa pagtubos at katuwiran. Binibigyang diin ito kung paano iniligtas ni Kristo ang sangkatauhan mula sa sumpa ng batas at pinalawak ang mga pakinabang ni Abraham sa lahat ng sumasampalataya. Manalangin tayo. Ama naming nasa langit. Kami ay lumalapit sa iyo ng may pusong puno ng pasasalamat sa kaloob ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Tulungan kaming maunawaan ang katotohanan na ang katuwiran ay hindi nagmumula sa sarili naming mga gawa, kundi sa pananampalataya sa Kanya. Patawarin mo kami sa mga panahong umasa kami sa aming sariling pagsisikap na makuha ang iyong pabor. Turuan mo kaming magtiwala kay Kristo lamang para sa aming pagtubos at katuwiran. Salamat sa pagpapadala kay Jesus upang maging sumpa para sa amin, upang matanggap namin ang mga pagpapalang ipinangako kay Abraham sa pamamagitan ng pananampalataya. Tulungan mo kaming mamuhay araw-araw sa pamamagitan ng pananampalataya, batid na kay Kristo, kami ay pinalaya mula sa sumpa ng kautusan.